Ngayong huling araw po ng Hunyo, meron pa rin po tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ito yung nag-cause ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Huling namataan ng low pressure area kaninang alas 3 ng hapon sa coastal waters po ng bayan ng Gasan sa lalawigan po ng Marinduque. At base po sa ating analysis, mataas pa rin ang tsansa na itong low pressure area ay maging mahinang bagyo or tropical depression sa susunod na 24 oras. Simula po ngayong hapon hanggang bukas ang madaling araw, babagtasin itong low pressure area ang natitirang bahagi po ng Mimaropa plus lalawigan po ng Batangas, yung kabuuan ng low pressure area. And then bukas ng umaga, inaasahan po na lalabas na itong low pressure area dito lamang sa may West Philippine Sea sa loob ng Area of Responsibility. The moment na maging bagyo ito, habang nasa loob po ng PAR at naging tropical depression, bibigyan po natin ng local name na Henry or yung si Henry, yung magiging pang-walong bagyo na for 2026 at kung bukas siya magiging bagyo, siya na yung unang bagyo agad for the month of July. Bukod dito sa low pressure area, unti-unti na rin po nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa natitirang bahagi ng ating bansa, lalo na sa Western Mindanao at Southern Palawan dahil yan sa southwest monsoon or hanging habagat na unti-unti pinalalakas nitong low pressure area. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong nakikita mga cloud clusters sa labas ng ating area of responsibility na posibleng maging bagyo sa susunod na 3 araw. Base naman sa ating weather forecast po sa unang araw po ng Hulyo, that's araw ng Wednesday, meron pa rin tayong mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may lalawigan po ng Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, and Batangas. Umaga pa lamang may chance na po ng mga pag-ulan, tulot pa rin ng low pressure area. Minsan malalakas po ito, kaya mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang pinapayuhan din po ang pagbaon ng payong bukas sa malaking bahagi pa ng Central Luzon, Calabarzon, even Metro Manila, and Bicol Region, makulimlim ang panahon at may tsansa na po ng mga mahinang ulan bago magtanghali. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, malaking bahagi na po ng Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan at sasamahan po yan ng mga paminsan-minsang malalakas po ng mga pag-ulan, lalo na dito pa rin sa mga areas ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. At may mga localized thunderstorms pa sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Temperatura natin sa Metro Manila bukas mula 26 to 30 degrees Celsius. Sa may Baguio naman mula 18 to 23 degrees. Habang mainit po dito sa may Tuguegarao City hanggang 37 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa lalawigan ng Palawan at dito rin sa lalawigan ng Antique and Naklan, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan as early as morning at sasamahan po yun ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil dun sa low pressure area na possible nga bukas ng umaga ay nandito na sa may West Philippine Sea. Kaya mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Samantalang natitirang bahagi ng Visayas, somehow mag-improve naman yung weather conditions lalo na sa may Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Panay Island. Paminsan-minsan maulap ang kalangitan sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, madalas na yung mga kaulapan at mga pag-uulan po. At minsan, sasamahan po yan ng mga thunderstorms. So make sure na yung mga kababayan natin sa Palawan at Visayas, bukas magbaon pa rin po ng payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Puerto Princesa, Palawan mula 25 to 30 degrees, sa Metro Cebu hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Iloilo hanggang 29 degrees pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na po ng mga kaulapan at mga pulupulong ulan lamang dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at ilang bahagi pa ng Soxargen and Davao Region. Yan po ay dahil sa southwest monsoon, hindi po direktang dahil sa low pressure area or potential na bagyo. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman umaga hanggang tanghali. Pagsapit po ng tanghali hanggang gabi, maraming lugar na po sa Mindanao magiging maulap at sasamahan din po ng mga pag-ulan. Mas dadalas na yung paminsan-minsang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Inuulit natin, lalo na dito sa Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region, kaya mag-ingat din po sa mga flash floods or landslides dahil ilang araw pong nagkakaroon ng mga pag-ulan doon. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Within the next 24 hours, dahil po dun sa low pressure area, posible pa rin ang hanggang 100 millimeters po na dami ng mga pag-ulan dito sa mga lugar po na pinakamalapit doon sa sama ng panahon. We're talking of Quezon, gayon din ng Batangas, pababa ng Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at lalawigan po ng Palawan. Pag sinabi natin 50 to 100 millimeters in a span of 24 hours, parang nasa 50 to 100 liters po ito na dami ng mga pag-ulan na posibleng mag-cause ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, yung malapit po sa mga kailugan,
at posible rin yung ganong ulan na magdulot ng landslides sa mga bulubundukin na lugar. So lagi pong tumutok sa mga possible advisories and heavy rainfall warnings ng Pag-asa, lalo na ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Para naman sa taya ng ating pag-alon o yung gale warning, wala po tayong nakataas na gale warning o yung mga delikadong alon sa susunod na 24 oras, bagamat meron tayong low pressure area dito sa may Southern Luzon. So aasahan lamang na hanggang 2.5 meters yung mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea, gayon din po dito sa may silangang baybayin po ng Aurora, Quezon at Kabikulan. Delikado pa rin yung ganitong taas na alon, lalo na sa mga small sea vessels at saka yung mga nangingisda. For the rest of Luzon, itong nasa may Northern Luzon, gayon din sa may Visayas at saka sa Mindanao, in general po, kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon. Pero kapag may mga thunderstorms, posible pa rin umakyat sa hanggang 1.5 metro ang mga pag-alon. At para naman sa lagay ng ating panahon simula po sa Thursday hanggang sa Saturday, sa mga unang araw po ng Hulyo, unti-unti nag-i-improve yung weather conditions natin. Aasahan po pagsapit ng Thursday, meron pa rin mga lugar na maulan, kabilang ng Zambales, Bataan, even yung Metro Manila, Bulacan, Pampanga, down to Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Palawan. Mataas pa rin ang tsansa ng ulan lalo na sa umaga and then sa hapon hanggang gabi ng Thursday. Magbaon ng payong dahil po yan sa southwest monsoon. Then pagsapit po ng Friday and Saturday, kagaya doon sa natitirang bahagi po ng Luzon sa Thursday, malaking bahagi na ng Luzon na magkakaroon ng fair weather conditions. So ibig sabihin, mag-i-improve yung weather, mas dadalas yung maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa early afternoon. Yun nga lang, pagsapit ng tanghali, iinit na muli ang panahon, lalo doon sa mga inulan natin lugar kabilang ang Metro Manila. Then pagsapit ng hapon hanggang gabi, possible muli yung mga pulupulong ulan or mga localized thunderstorms. So safe pa rin po na magdala ng payong bilang panangga sa init ng araw at sa mga isolated na ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, may daraan din po mga pag-ulan pagsapit ng Thursday dahil sa habagat, lalo na po sa Western Visayas at Negros Occidental. Magbaon po ng payong kung kinakailangan. No? Habang pagsapit po ng Friday and Saturday, may aasahan na improving weather conditions sa malaking bahagi po ng Visayas. Magiging mainit, no? Lalo na sa parte pong Metro Cebu at saka po sa may Tacloban, posible umakyat ng 33 degrees ang maximum temperature, habang posible rin ang mga isolated na ulan or thunderstorms, knowing na nasa panahon po tayo ng tag-ulan. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, dahil pa rin sa southwest monsoon, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa Thursday dito po sa may Zamboanga City, dito rin po sa may Basilan at Tawi-Tawi. So magbaon din po ng payong kung lalabas ang bahay sa araw po ng Huwebes. May mga asahan din po pag-ulan lalo na sa afternoon and evening ng Thursday sa natitirang bahagi po ng Mindanao. Then sa Friday and Saturday, sa paglayo nung minomonitor natin na potential na bagyo, no, mag-i-improve yung weather conditions sa malaking bahagi ng Mindanao by Friday and Saturday. Yun nga lang, magiging mainit at maalinsangan mula umaga hanggang early afternoon, lalo na po sa mga syudad dito sa may Zamboanga, sa may Cotabato and General Santos City. Then pagsapit ng hapon hanggang gabi, may mga tsansa pa rin po ng mga pagkulimlim at mga localized thunderstorms.